May mga tao na kapag napagod, pwedeng magpahinga. May mga tao na kapag sumuko, sarili lang nila ang maaapektuhan. Pero iba kapag ikaw ang breadwinner. Kapag ikaw ang breadwinner, hindi ka basta-basta pwedeng huminto. Hindi ka basta-basta pwedeng mapagod. Hindi ka basta-basta pwedeng sumuko. Kasi may mga taong umaasa sa'yo. Baka ikaw ang tumutulong sa mga magulang mo. Baka ikaw ang nagpapaaral sa kapatid mo. Baka ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo. Baka ikaw ang nagpapadala ng pera buwan-buwan. At kahit gusto mong isipin ang sarili mo, madalas hindi mo magawa. Habang ginagawa ko ang video na ito, naiisip ko ang dami ng Pilipino na araw-araw lumalaban para sa pamilya. Hindi para yumaman, hindi para maging sikat, kundi para lang makaraos. Para may pagkain sa mesa, para may pambayad ng kuryente, para may pambayad ng tubig, para may panggastos sa eskwela. At minsan, o madalas, talaga namang nakakapagod. Nakakapagod maging matatag. Nakakapagod maging responsable. Nakakapagod maging taong laging nagbibigay. May mga pagkakataon na gusto mo ring umiyak. May mga pagkakataon na gusto mo ring magsabi ng pagod na ako. Pero hindi mo ginagawa. Hindi dahil sa hindi mo kayang gawin, pero kasi pakiramdam mo wala kang karapatang mapagod. Pero gusto kong sabihin ito sa'yo. Meron kang karapatang mapagod. May karapatan kang umiyak. May karapatan kang masaktan. Hindi ka makina, hindi ka robot, o hindi ka AI. Tao ka. At baka may nanonood ngayon na pakiramdam niya mag-isa siya sa laban. Baka pakiramdam mo walang nakakakita ng sakripisyo mo. Walang nakakaalam ng mga gabing hindi ka makatulog. Walang nakakaalam kung gaano kabigat ang pasan mo. Pero may gusto akong ipaalala sa iyo. May nakakakita. Ang Diyos. Nakikita niya ang bawat overtime. Nakikita niya ang bawat sakripisyo. Nakikita niya ang bawat pagod. Nakikita niya ang bawat luha na hindi mo ipinapakita sa iba. Sa Mateo chapter 11 verse 28, sinabi ni Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang pangako nito. Kaya nga madalas nyo siguro itong marinig.
Hindi sinabi ni Jesus na halika kung mayaman ka. Hindi niya sinabi, halika kung wala kang problema. Ang sabi niya, halika kung pagod ka. Kaya kung ikaw ay breadwinner ng pamilya mo at pakiramdam mo hindi mo na kaya, gusto kong malaman mo ito. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat. May Diyos na handang tumulong. May Diyos na handang umalalay. At may Diyos na handang makinig. Ngayon, samahan mo ko para sa isang panalangin para sa mga breadwinner ng mga pamilya. Panalangin tayo. Panginoong Jesus, dinadala ko po sa inyo ang bawat breadwinner na nanonood ngayon. Ang mga taong araw-araw nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ang mga taong pagod na, ang mga taong nahihirapan, ang mga taong pakiramdam nila ay sila lang ang lumalaban. Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila ng kalusugan. Bigyan niyo po sila ng karunungan. At buksan niyo po ang mga oportunidad na kailangan nila. Kapag sila ay napapagod, naway palakasin niyo po sila. Kapag sila ay nalulungkot, aliwin niyo po sila. At ipaalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila iniwan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, kung ikaw ay breadwinner, maaari mong i-comment ang salitang breadwinner para maipagdasal natin ang isa't isa. At kung may kakilala ka namang nagsasakripisyo para sa kaniyang pamilya, i-share mong video na ito sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na to. At tandaan mo, ang mga taong pinakamalakas tignan, sila rin minsan ang pinakapagod. Maraming salamat.